Thank you, enjoy! Here's the loaded lumpia! Hi guys! Ako si Cecilia Bridges at ito naman yung anak ko na si Sydney. And we are the owners of Rolling Lumpia. Nung lumipat yung anak ko dito from Florida, and then nagsabi nga siya na, Mama, why don't we start our own business? Meron na kaming idea na gusto namin ng food business kasi nga nasa hospitality si Sydney. And then one time, may nakita akong food truck sa for sale page. And then tinignan namin yung food truck. And then that day, binili ko yung food truck. Filipino food talaga yung ibebenta talaga namin. Hindi lang namin alam kung ano yung pinaka-main namin na ibebenta. Kasi di ba pwedeng maging turo-turo or karinderya style. We really want to highlight the Filipino food because gusto namin na mas makilala pa talaga siya dito sa Jacksonville, like mainstream. Sa lahat halos ng mga Filipino party, staple food ang lumpia. Lalo na kapag nalaman talaga nila na Filipino kami, lumpia agad yung hinahanap nila sa amin. And so I think yun yung talagang perfect na itinda namin sa food truck. Kasi dun siya nanggaling sa idea na ito yung laging hinahanap ng mga tao, kahit non-Filipinos. Yung grandparents ko tsaka yung nanay ko, nagkakarinderya sila sa Pilipinas nung bata pa ako. Yung asawa ko was a US military na ngayon ay retired na siya. Actually, hindi ko akalain na makakarating ako ng US. Pero sister ko, ako, tsaka yung mother ko, nasa Japan talaga kami that time. Doon kami nagtatrabaho. Nagtrabaho ako sa isang telecommunication company. Bali, na-assign ako sa Filipino newspaper. And then yung mother ko, tsaka yung sister ko, naandun din sila. Hindi ko inisip na makakarating ako ng US. Sa food truck, hindi lang sa sarili, sa personal, napaka-generous ng mga anak ko. Si Sydney, si Chili, pagka minsan may bumibiling bata or matanda, sinasabi nila sa akin na, Mama, wag mo na silang i-charge. Or pag may nagre-request sa amin ng can we add extra lumpia or extra sauce or extra meat, hindi kami nag-extra charge. Yeah. So, I think yun, yung pagiging generous. At saka yung pagiging masipag, syempre. Yung food truck, hindi kami nahirapan. So, napakadali lang ng food truck. Time-consuming lang siya, yes. And dahil nagsimula lang kami sa maliit na food truck, for me this is based from my experience. Hindi naman ganun kalaki yung investment ko sa umpisa. Opening day namin, napakaganda kasi ang haba ng pila. But then, dahil hindi namin alam pa, syempre bago pa lang kami, lahat ng nag-i-invite sa amin parang nagsasay yes kami na okay, we will be there. When we got there, yung isang family, siguro mga dalawang family yung nag-invite. So sila lang din yung bumibili. Yung driving is like about an hour back and forth. Ngayon, after that, naisip namin, okay, before kami na magko-confirm ng mga event, we have to ask muna, what's the event? Is this public? Ganong kadami yung attendees? So ngayon, nagkaroon na kami ng mga idea kung ano yung mga dapat namin i-consider before we accept an invitation. 2 hours lang talaga yan, lunch service from 11 to 1. Pero pag weekday yan pagka regular day setup, 2-hour lunch service lang tayo. But 7 o'clock pa lang, nasa commissary na ako para mag-prep, magluto, and then maglinis ng kitchen. By 10 o'clock, kailangan nandun na kami sa location kasi we need 1 hour to prep the food truck and to warm the oil, yung ating oil para sa lumpia. So, bali total 7 to 1. Actually, hanggang 3 kasi maglilinis ka pa pabalik. 8 hours. 8 hours total, Yeah. pero nagbenta ka lang talaga doon ng 2 hours. Yeah. We're very loud. So, yung pinaka-crowd favorite is yung pork belly adobo. So, yun talaga ang laging binabalikan, pinipilahan, yung pork belly adobo natin. Pero yung ating loaded lumpia actually, nag-trending yan. Yung loaded lumpia, yan yung talagang nag-trend sa social media. Ang dami naming nakikitang nagre-repost, nagko-comment, and then ang dami na din nag-recreate. Meron silang sarili nilang parang toppings, and then tinatawag din nila na loaded lumpia. So nakakatawa na talagang nakilala din siya sa iba't ibang lugar.
When we started, sobrang simple ng menu namin kasi we really wanna keep it small para hindi mahirap sa loob ng food truck. So we started with five items. So we had the lumpia, loaded lumpia, dynamite lumpia, and then the pork belly adobo at saka yung pancit. And then over time, syempre gusto namin mas mag-promote pa ng ibang Filipino dishes. So si Mama, siya yung naggagawa ng mga special items. So like yung beef tapa na ilagay na namin sa menu as special. Yung sisig siya. Yung sisig, tapos yung crispy pork belly na dati special lang natin. Nagustuhan, lagi tayong nagsusold out. Dati special ko lang siya. Dahil lagi siyang sold out, parang lagi ko na rin siyang nilalagay sa menu natin. At saka yung bento bowl namin. So, yun yung parang meron siyang iba't ibang klase like pork belly, pancit, lumpia, rice para matikman nila lahat ng items sa menu. Kasi minsan yung iba, hindi pa sila sure. Maraming try kami bago namin nasabi na ay ito na yung perfect na lumpia recipe natin. Pati yung sukat ng lumpia, hindi siya actually, kung makikita niyo sa video, na pantay-pantay siya before when we started. Hindi ganun talaga yung lumpia namin. So, hindi siya ganun kapulido. So, over time, in-adjust talaga namin siya. Kasi gusto namin talaga siya na parang yung lumpia namin maging talagang parang flawless. Hey mga ka-rollings! Ayan, nandito tayong lahat sa food truck. So, ayan guys, yung ating first order of the day. Una, parang hindi naman talaga siya pang content. So, napansin ko lang, nag-video lang talaga kami nung una. And then, napansin namin na parang dumadami yung nanonood, dumadami yung followers. And I think that's one of the most kind of inspiring, rewarding feeling for us is yung na-extend namin yung rolling lumpia sa ibang tao. Plan para dun sa brick and mortar namin na restaurant is makagawa pa kami ng mga iba pang mga Filipino items na pwede namin i-serve sa customers. But hopefully soon, ma-open naman siya. We're excited. Of course, we want to see Rolling Lumpia, with more than one location. Maybe Rolling Lumpia Philippines. Lakasan niyo yung loob niyo. Kailangan pagka mag-business kayo, malakas yung loob niyo. And last but not the least, be kind to people. And be happy. Kailangan happy. Kailangan happy din kayo dun sa business na gagawin niyo.